Sa wakas guys, nakita ko ng ganito. May napulot ako sa junk shop. Sa mga pinanganak ng year 2000 at mga pataas, malamang hindi na kayo nakakita ng ganito. Tapos madalang siya mahanap sa mga hardware. Meron man, kaya lang yung mga LED na yung nasa loob niya. Tapos nasa loob na rin yung kanyang power supply. Parang betchin na ni-replace ng Magic Sarap. Yung mga ganito noon, meron yung 10 watts. Ito, ang tansya ko dito, 20 watts. Tapos 40 watts yung pinakamalaki. Ayan. Madalang na to. Tapos makakakita kayo ng ganito. Pero sa mga abandonadong mga building, mga lugar, mga hospital, yung mga may mga maligno na, may mga multo. So nakita ko to sa junk shop. Subukan nga nating i-feature. Eto kasi, kaya siya ni-replace nung kabataan ko kasi, ang ganito. Pag pinapailaw na yun, pag sira yung kanyang... Eto, ang sarap paglaruan noon. Kaya siya ni-replace ng mga throwaway na mga CFL. Kasi nga, eto noon, kung pundi ito, may mabibili ka lang na bumbilya. Eto, yung unat. So, meron ngayon yung mga maliliit, yung mga ganito lang. Mga ganito katataba. Tapos, yung kanyang ballast ay electronic na. So, ito ay solid state pa rin. Ayan. So, ito ay hindi na siya gumagana. Kita nyo naman guys. Kaya siya ginang shop. So, dito kasi pag pundi yung bumbilya, makakabili ka noon ng bumbilya lang. Depende sa wattage. Kung 40 watts, 20 watts, or 10 watts. Available pa sa mga yung mga electric mosquito killer. Yung may parang blue na ilaw. So, matagal yung bablabla nito kasi magbabacktrack tayo ngayon. Tapos, kung sira yung kanyang ballast, may mabibili ka nun. Yung ito, oh. So, ngayon wala na. Kung pundi yung bumbilya, lahat tapon mo na. Kasi hindi ka rin bebentahan yung mga ganito katataba na CFL na ganito. Na yung ganun lang. Kasi nga, wala rin bibili ng kanyang housing at yung ballast niya. So, isang set. Pag bumili ka, lahat na. So ito may mabibili ka noon. May starter. Dito yung kanyang ballast at bumbilya. Tapos housing meron mabibili noon. Ewan kung may mabibili na mga yung ganito niya. So ngayon wala na. So subukan natin siyang i-restore. Subukan natin paglaruan kung pwede. Okay, so yung mga ganito kasi pag pundi dito sa kabila, pwede mo lang paganahin. Pwede pa yun, hilot-hilutin mo lang. Kung wala siyang starter, pundi na putol or whatsoever na bitak, may paraan pa. So dito, sa kanyang ballast, medyo madalang din yan masira. Kaya siya ni-replace ng mga electronic na ilaw. Kasi mahirap siyang masira. Hindi makabenta yung company kasi nga matibay. May ganito pa kami noon na talagang kinakalawang na siya, kulay itim na kasi nga sa usok ng yung pinaglulutuan namin kasi kahoy yung ginagamit namin, mauling siya. Tapos yung ganito, mauling na rin, medyo iba na yung kulay ng ilaw niya. Okay, so pagganahin natin. Subukan natin i-restore. Tingnan natin kung iilaw pa siya. Try natin isaksak kung gagana pa siya o hindi. Okay. Wala na. Hindi na siya umiilaw. Try natin kung walang kuryente sa outlet natin. AC. Try natin. Mukhang sa outlet na. Meron. 229. Okay. So, dito kasi mapapansin pag ganitong may itim na sa kabila, ibig sabihin pundi na yan. Sa kabila, okay pa. So, eto, meron pa tayong chance na mapapailaw siya pero gumagalaw na yata, oh. Yung mga ilaw kasi na ganito, guys, eto yung magandang paglaruan sa mga Tesla coil kasi iilaw siya pag nilapit mo sa Tesla coil. Oops! Malabo na yata kasi nga ayun ang sumama ng niya, terminal niya. Ayun, oh. Ayun na yata. So
Subukan lang natin kung kaya nating ano. Yun. O yun. Dito kasi umiikot na. Tapos dito sa kabila. Para natanggal na yung kanyang epoxy. Pero try lang natin. Try lang natin. Sa mga nakapanood ng Ong-Bak, ito yung mga pinag-aampas nila sa bida. Yan, hanggat hindi siya bitak, iilaw pa yan. Kahit na po din ay magkabila, ilapit mo lang sa Tesla coil, iilaw pa yan. Kaya niyang sunugin yung kanyang gas sa loob. May ganung ilaw ko noon, yung CFL na yung una, tapos yung balas niya electronic na. So pag bitak na yun, wala no. Wala siyang resistance. Taas natin. Wala na. 6 mega ohm na. So dito sa kabila, try natin baka sakali. Mapailaw pa natin yan kung sakali okay pa sa kabila. Ayun, wala na talagang pag-asa. So talagang pag-aaralan lang natin kung paano siya gumagana, pero talagang mapapailaw natin wala na kasi nga putol na. Nasa 22 mega ohm. Wala na talaga. Wala na talaga guys, pundi na siya. So ngayon ang gagawin lang natin ay pag-aaralan na lang natin kung paano siya gumagana. Okay, ito yung kanyang starter. Itong ilaw kasi na to, iilaw siya kahit walang starter. Ang ginagawa namin noon, kasi nga kung minsan nasisira talaga to sa katagalan. Ang ginagawa namin, kasi ang gamit lang nito ay i-short niya i-short niya yung linya para magkaroon ng heat dito, para bumaga pansamantala. Tapos pag umilaw na siya, bibitaw na siya ulit. Kasi magbabago yung resistansya kung kumbaga umilaw na to, bibitaw na siya. So yun lang yung gamit niya, parang bumbilya din lang yan. Tapos magko-contact. Ayan. So wag niyong susubukan guys na isaksak ito sa 220 na line 1 at line 2. Kasi masisira ang buhay mo. Ayan siya guys, oh. Pasensya na kayo kasi talagang napakaliwanag dito sa location ko. Sabog yung liwanag. Wala na to ngayon, madalang ka na makakita ng ganito. Makikita ka man kaya lang yung iba hindi na gumagana, tapos talagang napakadalang makahanap. Ito guys, oh. So ito ginagamit sa mga yung mga gumagawa ng Christmas light, ang ginagamit nilang bumbilya yung mga 50 watts. Naka-open lang to, normally open siya na kapag maramdamang kuryente, magko-close siyang ganun. Parang starter ng yung flasher ng motor, yung mga sinauna. Meron siyang ganun, nagko-contact na ganun. Normally close naman yon. Tapos pag na-supplyan mo siya, iinit, bibitaw. Gaganon-ganon siya. Ito naman, normally open, tapos magko-close. Yan. Ito yung tumutulong na lumalagitik na kapag pinapailaw natin, yung ilaw natin ganito, ito yung lumalagitik. Kino-close niya lang yung contact. Okay? Kaya siya tinawag na starter. Na kapag sira na to, or wala kang ganito, wala kang mabili, nilalagyan lang namin ng dalawang linya dito sa kabila. Pinuputol namin yan. Itong wire na to. Tapos, ginagawa namin, nilalagay namin sa tabi ng poste. Yan, sa ibaba ng poste, yun yung starter niya. Ididikit mo partially. Yan, demo natin. Wala tayong magawa ngayon wala tayo sa studio. So yan, gagano mo lang noon. Ngayon yung taga-pailaw kami noon, pag umuulan, pag basa, medyo nababaliktad kami kasi nga kung minsan basa yan, pag bitaw namin ganon, kukuryente kami. Tapos basa yung lupa. Yan. May himas-masan ka sa Ito yung contact niya. Yung mga mga batang 80s, 90s, sila yung makaka-relate sa video na to kasi ganito ang gamit namin na ilaw. So, hindi man natin napagana guys, hindi natin napailaw kasi nga talagang sobrang sira na siya. Kahit pa paano, parang bumalik ulit ako sa panahong 90s, 80s.
Kasi ganito yung ginagamit namin, no? Iisa tapos palipat-lipat. Talagang walang ibili. Hindi kagaya maswerte yung mga bata ngayon, talagang may LED na. Mas maliwanag, mas malakas, mas matipid sa kuryente. Okay? So, yan. Shout out sa mga katulad ko na inuutusan nun bumili ng ganito. Mga starter, mga kung ano-ano. Sa ngayon, wala na. Libutin naman ang... Meron man siguro pero madalang. Napakahirap. Okay, maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. Merry Christmas. Christmas na mamaya. Ingat-ingat sa bagong taon.